Okay, so pakita ko sa inyo paano gawa ng weld. So click lang natin tong tatlong to. So magkakaiwalay yung tatlong yan. Then kiklik natin tong weld. Yan yung weld, yun nasa taas. Hindi lumitaw yung mga yan, yung weld, tsaka iba pang tools na katulad yan. Kung isa lang ang kinlik. So kailangan marami. So yan, nag-weld ako. Ngayon, nagkasama-sama lahat siya. Hindi siya kamukha ng combine na hindi nababago yung drawing, yung paths. Ito, pag nag-weld ka, nawawala yung nasa loob at nagsasama-sama talaga siya. I-anando ko at ngayon i-click naman natin yung dalawang dahon. Pakita ko naman sa inyo kung para saan yung trim. Ang trim naman galing sa salitang trim, ibig sabihin mababawasan. So ayan, tingnan natin. Click ko yan at mababawasan yung isang dahon. Kumbaga yung una kong kinlik, binabawasan niya yung pangalawa kong kinlik base sa kung ano yung tumatama sa kanya. So pag tinrim ko, kamukha niyan, nabawasan ngayon yung dahon sa gilid nung dahon na nasa gitna kasi yun yung una kong kinlik. Okay, so iyan doon natin. Try naman natin yung intersect. So ayan doon muna natin. Click natin ngayon yung nasa gitna tsaka tong nasa kaliwa at pindutin natin intersect. Ang mangyayari niyan, kung saan nag-i-intersect or nagdudugtong yung dalawa, may mabubuo doon na object. Kung ano yung pinagdudugtongan nila, ganun din yung shape na mabubuo. Ayan, kamukha yan. Nabuo yung maliit na yun. Yun yung shape na kung saan magkapatong yung dalawang dahon. So, intersect. Yun yung ginagamit para doon. So, intersect. Next, subukan din natin dito. I-intersect natin. Mabubuo yung nasa gitna nila. Ayan. So, usog lang natin to. Layo muna natin yan. At yun, naiwan yung part na kung saan sila magkadugtong kanina or magkapatong dahil nag-intersect tayo. Ngayon naman, pakita ko sa inyo yung minus or tinatawag na back minus front at front minus back. Pag kinlik ko tong isa at kinlik ko tong nasa gitna, tsaka ako i-click yung front minus back. Ayan. Ang mangyayari, mawawala ngayon yung isa, yung nauna kong kinlik. So, yan yung pwede mong gamitin yan. Kung halimbawa, ipang ma-minus mo or gagamitin mo yan para mabago yung shape ng isang object. Pwede kang mag-drawing ng isang object, tapos i-select mo dun sa isa kung saan magkapatong, tsaka mo i-front minus back or back minus front. Ayan, so pinapakita ko lang ulit kung paano gamitin. So kung malalaman mo kung alin yung mababawasan at kung alin yung matitira, depende kung ano yung una mong i-click or kung ano yung nasa ibabaw na layer or kung ano yung nasa ilalim na layer or yung curves. Ayan, so pinapakita ko lang ulit. So, ginagamit natin yung mga tools na kumuha niyang weld, ng trim, intersect, back minus front, at front minus back para makapag-drawing ng objects na hindi na ginagamitan ng pen tool. Ngayon, papakita sa inyo, magdo-drawing ako ng apple na may kagat sa magkabilang side. So, ito, ang gagamitin natin, yan yung buong apple na yan eh. So, papakita ko sa inyo, itong isang apple na may kagat, magiging dalawa yung kagat niya gamit lang yung tools na tinuro ko kanina. So, i-duplicate natin siya. Ayan, so pinindot ko lang yung plus sign, dinuplicate ko siya. Pwesto natin dyan. So, gagamitan lang natin ng back minus front at weld para maging dalawa yung kagat ng apple. Gawa tayo ng object na pambabawa. So, rectangle lang gamitin natin para mabawasan sa gitna. So, ayan. Tatapat ko lang siya sa may bandang gitna ng apple. Ayan. Tapos, siselect ko ngayon silang dalawa. At gagamitan ko nung minus or back minus front. Pag kinlik ko yan, mawawala ngayon yung kalahati ng mansanas na tinatamaan ng rectangle. Ito ngayon, duplicate natin. Pindutin natin plus sign. Okay, ayan. Duplicated na. At i-mirror natin para bumaligtad. Ayan, tsaka natin siya ngayon iusog. At ayan, pindutin lang natin yung arrow sa keyboard.
Then, laparan natin ng konti para maging magkapatong sila. Ayan. So, ngayon, dahil magkapatong na sila, pag didikitin na natin, kailangan mawala yung nasa gitna. Sinelect ko at yun, i-weld ko na. Ayan, so magkasama na siya ngayon.